Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Manila Zoo. Alam nyo ba na ibalik na pala dito si Mali, yung elepante na namatay na? So ayan guys, nandito na tayo sa loob. Ang nag-iisang elepante nga na si Mali na namatay noong 2023 ay naibalik na dito sa Manila Zoo. Naging posible yan sa pamamagitan ng taxidermy o ang pag-preserve sa katawan ng mga hayop na namatay na. Tingnan natin ngayon kung ano na ang itsura ni Mali. Maliit pa lang si Mali ay dinala na dito sa Manila Zoo na ibinigay ng bansang Sri Lanka. Siya ang pinakaunang elepante dito sa ating bansa. Buong buhay niya ay dito siya nakakulong sa Manila Zoo hanggang sa namatay siya noong November 2023. Alam naman siguro natin ang taxidermy. Kadalasan ginagawa ito sa mga aso at pusa na namatay na, pero hindi ko alam na pwede rin pala sa malalaking hayop katulad ng elepante. Kung napanood nyo yung vlog ko dito noong 2023, na videohan ko pa si Mali 2 days bago pa siya namatay. Pero hindi ko pa alam no na yun na pala ang huling silip natin kay Mali. Anyway, pagkalipas ng 11 month na pag-preserve sa kanyang katawan, natapos na nga ang taxidermy na ginawa sa kanyang katawan ng paternity. Tara tingnan na natin kung ano nang itsura ni Mali sa ngayon. May replika nga dito ni Mali sa harap ng Manila Zoo. Ito na nga ang naging simbolo ng Manila Zoo dahil si Mali na lang ang nag-iisang elepante noon dito sa ating bansa. May naging kasama naman siya na elepante dito noon sa Manila Zoo pero namatay din, si Shiva. Anyway guys, andito na nga ang katawan ni Mali. Dito lang pala inilagay sa harap sa may entrance ng Manila Zoo. Ang tunay pala ng pangalan ay Vishwa Maali. So ayan guys, ito na ang original na katawan ni Mali. Nakalagay dito 1980 to 2023. Naging hati naman ang opinyon ng mga netizens sa pagbabalik ni Mali dito sa Manila Zoo. Merong positive reaction at meron namang negative reaction. Ang mga positibong reaksyon ay nagsasabi na masaya sila na muling nakabalik dito si Mali at makikita pa rin natin ang kanyang katawan dito sa Manila Zoo.
Pero marami ding nagsasabi na hindi na dapat na i-preserve ang katawan ni Mali at hinayaan na lamang siya na mag-rest in peace. Kumbaga patay na nga, hindi pa nakapahinga ang katawan ni Mali. Dapat tuluyan na lang siyang inilibing at hindi na i-display dito ang kanyang katawan. Anyway, ang opinion ko naman, pwede naman siguro na dito na lang inilibing si Mali sa Manila Zoo at maglalagay na lang ng memorial o di kaya marker kung saan siya nakalibing para pwede pa rin bisitahin ng mga tao ang kanyang resting place. Anyway, iba-iba naman tayo ng opinion. Kung ikaw ang tatanungin, ano sa tingin nyo ang dapat na gawin sa katawan ni Mali? Mabuti na nga lang at dito sa labas ng Manila Zoo sa may entrance inilagay si Mali. Kaya naman din na natin kailangan pang pumasok sa loob. Ganun pa din, online ang pagbili ng ticket kung gusto nyo pumasok dito sa loob ng Manila Zoo. May iba't ibang mga attraction pa rin naman dito sa loob at mga hayop na makikita nyo katulad ng mga lion at tiger. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 150 ang entrance para sa mga Manila residents. Pero kung hindi ka taga Manila, nasa 300 ang entrance. So ayan guys, pwede nyo nang bisitahin si Mali dito sa labas ng Manila Zoo kung gusto nyo pa siyang makita. Dahil nandito na nga rin tayo sa Manila Zoo, sa Malate sa Maynila, konting lakad lang dyan sa unahan ay makikita na natin ang location ng dating Harrison Plaza. Marami pa rin na nagtatanong kung ano na ang update sa dating Harrison Plaza na na-demolish na nga. Nabili na ito ng SM at itatayo na dito ang SM Harrison Complex. So ayan guys, para sa mga nagtatanong, andito na tayo. Ito na yung dating Harrison Plaza Complex. Ongoing na ang construction sa bagong mall, mga residential building at mga office building na itatayo dito. Isang world-class mall ang itatayo dito, ang bagong SM Harrison. By the way, dito sa tapat ng Harrison Plaza, ang Rizal Memorial Sports Complex. Magkakaroon din pala dito ng major upgrade ng mga facilities.
Ang baseball stadium at ang football stadium ay magkakaroon din ng renovation. Napakalawak din pala ng area ng Harrison Plaza. Papakita ko sa inyo kung gaano kalawak yung area nito. Napakaraming projects ang itatayo dito ng SM. Ito ang inaabangan natin na bagong super mall sa Maynila. Bihira na lang magkaroon ng bagong mall dito sa Metro Manila. Kaya ang SM Harrison ang inaabangan natin sa pagbubukas nito. Siguro naman mas maganda pa ito sa MOA. So ayun guys, nakikita nyo naman kung gaano kalawak yung area. Alam nyo ba, dati pala itong sementeryo. May poster dito ang SM Harrison, kaso ngayon ay nag-fade na siya. Mabuti na lang at nakuhanan ko yan ng picture mga 2 years ago. Five-story mall ang itatayo dito with parking. May mga nagtataasang residential condominium, office building, at posibleng magkaroon pa dito ng hotel at National University campus. Hindi lang yan ang ginagawa ng SM, pati dito sa kabila, nakasama din sa Harrison Plaza property. Ongoing na rin ang projects na ginagawa dito, abangan natin yan. Siguro by 2026, bukas na ang bagong SM Harrison, ang pinakabago at pinaka-latest na mall dito sa Metro Manila. Ano masasabi nyo sa mga project na ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.